May panibago na namang scam ang kumakalat ngayon na nagnanakaw ng mga personal na detalye para makapangutang. Ang target, mga kababayan nating mahihirap at mga di gaanong bihasa sa teknolohiya. Ang modus, kukunin ang mga personal na detalye, i-encode para sa GoTime registration, pati ang ID nila, pipicturan. Matapos makagawa ng account, paniniwalain sila na may GoTime account sila pero di bibigay sa kanila ang card. Ang siste, ginagamit pala ang mga detalye para makapangutang sa mga lending apps. Kapag singilan na, ang kawawang na scam ang sinisingil. Kwento ni alias Rochelle, may isang kapitbahay umano sila sa Caloocan City na nagpakilalang ahente ng GoTime. Nakiusap daw ito kung maaari silang gawa ng account upang makakota siya sa trabaho. Gamit ang iba't ibang cellphone, isa-isa manong ginawa ng account ang magkakapitbahay. Dahil nakuha ng nagpanggap na ahente ang tiwala ng mga biktima, ibinigay nila ang personal details nila, pati ang national ID nila, at ipinaska ng kanilang mga mukha. Sa una, inakala nilang nakatulong lamang sila sa kanilang kapitbahay. Ngunit makalipas ang ilang buwan, laking gulat na lamang nila nang dumating ang mga pulis sa kanilang mga bahay dala ang arrest warrant mula sa Baguio. 4 sa kanilang magkakapitbahay ang inaresto, kabilang na ang sinasabing recruiter na nagpakilalang empleyado ng GoTime. Nagawan po ako ng bank account ng GoTime. Akala ko po talaga sa trabaho lang. Nito pong October, may dumating po sa akin sa pena galing Baguio. Tapos po nung pumunta po kami sa Baguio, kinausap kami ng prosecutor na may pinagbigyan daw po kami ng ID ng national ID. Yun nga po yung kinasuhan na kami. Kukunan daw kami ng ID, tapos bibigyan daw kami ng 300. Ngunit ayon po sa GoTime, wala silang ganitong proseso. Anila, ang mga lehitimong registration ay ginagawa sa tunay na GoTime kiosk at dapat nga raw ay may card silang makukuha na may pangalan at account number nila. Kalunos-lunos po ang sinapit ng halos 50 kababayan natin na nabiktima. Hirap na nga sa buhay, nadagdagan pa ng ganitong klase ng problema. Sa halip na ang pang-araw-araw na gastusin lamang ang iniintindi, ngayon ay nababalot sila ng takot kung sila ba ang susunod na aarestuhin. Pwede po kaming sumunod sa kanila uli. Kasi po baka po may ma-scam na naman po na gamitin yung pangalan po namin para po sa ganung pang-i-scam. Mamaya sumunod kami ron, wala kami kaalam-alam, daputin na lang kami. Katulad yung nangyari doon sa apat. Apat Hanggang po. ngayon. Laking gastos na po namin sa piyansa pa lang. Walang kinalaman yung mga tao. Kaya agad tayong nakipag-ugnayan sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa pamunuan ng GoTime upang matulungan ang mga residenteng biktima ng scam na ito. Ang hiling lang po ng mga biktima, mapatanggal na ang mga GoTime accounts na nakapangalan sa kanila. Agad naman po tayong umaksyon at sa araw mismo ng kanilang reklamo, napatanggal natin ang mga accounts ng mga biktima sa GoTime. Naibsan ang kanilang takot na magamit ang mga detalye nila sa mga kalukuhan. At sa kasalukuyan, tinutulungan natin silang maisulong ang kanilang cybercrime complaint sa mga otoridad. Patterns reflect systematic mule recruitment activities conducted by external actors who misrepresented themselves and exploited vulnerable communities. Through this report, GoTime affirms that we uphold a zero-tolerance stance against digital fraud and the abuse of financial inclusion programs. We are also taking a victim-centered approach, supporting affected individuals who were misled into participating. Finally, we seek to deepen cooperation with PNP ACG to dismantle organized syndicates exploiting digital banking channels.
Marami na pong ginagawang mga tactics or mga social engineering scheme ang mga cyber criminals or mas kilala sa mga scammers. And isa po sa kanilang mga taktika ay yung paghingi ng mga information, personal man ito o financial information sa mga mabibiktima nila. Lalong-lalo na itong mga username, password, PIN code, one-time PIN. Kung meron man pong tumatawag sa atin or lumapit sa atin, nakikipag-usap na hinihingi yung mga financial information and mga personal information natin, wag po tayong magbigay sa kung kani-kanino lang since lalong-lalo na po kung ito po ay mga e-wallet account or mga mobile banking accounts po natin. Sa mga kababayan po nating nabiktima ng cybercrimes or any online scams po, maaari po kayong dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa pinakamalapit na police station po para sa agarang aksyon. Bayan, walang pinipili ang cybercrime lalo na sa panahon ngayon na accessible na lahat. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, iimbestigahan po natin ito sa Senado dahil ang lagi nilang target mga mahihirap nating kababayan. Kasado na rin po ang ugnayan ng ating opisina at ng PNP-ACG para palakasin ang awareness campaigns kontra cybercrime. Mas palalakasin din po natin ang ugnayan sa mga banking at financial applications upang matiyak na hindi na maulit ang ganitong uri ng scam. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.